Hello, magandang araw po mga kababayan. Komentaran lang po natin itong breaking news ngayon na pansamantalang paglaya ni Bong Revilla mga kababayan. At napatunayan po dito na mahina po talaga yung kaso na isinampas sa kanya. Kasi kung malakas po, hindi po papayagan ng Sandigan Bayan ito mga kababayan. Pakinggan na po natin ang report. Pansamantalang nakalaya si dating Senator Bong Revilla, yan ay matapos siyang payagan ng Sandigan Bayan na makapagpiyansa sa kasong malversation kaugnay ng flood control scandal. Live mula sa Sandigan Bayan sa Quezon City, namumuon sa balita si mobile journalist Alexis Ebre. Alexis, bakit pinayagan ng Sandigan Bayan na makapagpiyansa itong si Revilla? Jiggy, ayon sa Sandigan Bayan, bigo ang prosekusyon na mapatunayan itong ilang ebidensya laban sa dating senador na si Bong Revilla para nga dito sa kasong malversation through falsification of public documents. Kaugnay pa rin ito sa pagkakasampot ni Revilla dito sa mga flood control projects dito sa Bandi, Bulacan. No, dahil dyan, pansamantalang makakalaya si Revilla mula nga dito sa New Quezon City Jail sa Payatas. 1 milyong piso na halaga ang kanyang piniyansa at karagdagang 20,000 pesos para nga sa legal fees. Ito yung ayon sa kanyang abogado na si Attorney Ramon Isiguera. Hindi naman pinayagan ng Sandigan Bayan ang kapwa-akusado ni Revilla na sina dating DPWH Assistant District na sina Engineer Bryce Hernandez at si JP Mendoza at iba pa. Kung babalikan natin, Jiggy, nitong Enero, no, na nagsampa ang Office of the Ombudsman ng kasong malversation at graft laban nga dito kaya Bong Revilla at iba pang DPWH na staff, no, kaugnay ito ng umare 92.8 million pesos na flood control projects na hindi naman naipatayo o wala namang infrastruktura, no? Jiggy? At Alexis, doon sa kasong graft ni Revilla ay pinayagan na rin ba siyang makapagpiyansa? Jiggy, ayon sa abogado ni Bong Revilla, nakausap natin kanina lang actually, no, nasabi na, tinanong ko siya kung meron pa ba siyang kaso na kinakaharap. Ang sabi niya sa atin ay nakapagpiyansa na raw siya sa iba niya pang kaso at natatanging malversation yung kasong non-bailable sa kanya. At kasalukuyan dito tayo ngayon sa Sandigan Bayan at pasado alas 4, mga 4:40 to 4:41 PM ngayon ay dumiretso dito si dating Senador Bong Revilla at ang kanyang asawa at ang kanyang anak, pero tikom ang bibig nila nang tayo yung tanong kung ano ang reaksyon at bahayag nila dito sa pagpayag sa kanila ng 3rd Division. Jiggy? Yan mga kababayan. Ibig sabihin, lumalabas po talaga ito na mahina yung sinampa ng ombudsman na kaso laban kay Bong Revilla. Kasi pinayagan magpiyansa eh. Kaya nga yung sinasabi ko nga, ang bukod tangi lang kasi nagtuturo kay Bong Revilla ay si Bernardo lang. Hindi si Alcantara, hindi si Bryce Fernandez, hindi si Mendoza. Tangi lang po, isa lang ang nagtuturo kay Bong Revilla ay si Alcantara. Hindi pa siya mismo ang nagbigay ng pera kay Bong Revilla, mga kababayan. Yung po nakakalungkot. Hindi po nakakalungkot. Magandang balita po ito para sa mga lumalaban sa gobyernong ito, mga kababayan. Sana nga po, sumunod na dito sila Marcoleta at sila Mike Defensor Santiago at saka yung Mike Defensor at saka si Marcoleta. Sana sumunod na sila makalaya pansamantala, mga kababayan. Kasi alam naman po natin ang hawak ng ombudsman, puro politiko po yan. Si Boying Rimulya. Ibig sabihin, mahina din yung sinampa nilang kaso kay Bong Revilla kasi sa kanila po nagsimula yan eh, mga kababayan. Isa pong magandang balita po ito sa mga supporter at kay Bong Revilla, mga kababayan. Tama lang po yung naging desisyon ng ano. Kasi wala pong malinaw na ebidensya po eh. Di ba po, mga kababayan? O hanggang dito na lang po. Palambing po ng like, share, and subscribe. God save the Philippines.